Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga karibin natin trending ngayon. Just in, matindi to, grabe. Senator Amy Marcos bumuelta, mga pumirma, bumaliktad na. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy at TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy at TV, right? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ng Constitutional Commission na bumuo ng ating saligan ba't sinasabi na hindi, wala pang implementing laws, hindi pa tatayo yung RA na yan, hindi pa sapat yan, kulang pa yan. Opo. At saka itong kanilang sinasabing tinatahak na lang tungo sa constitutional revision, hindi amendment. Meaning buo na ang gagalawin mo, hindi ka lang magbabago ng isang provision. Ng isang simpleng provision, hindi. Babaguhin mo na ang forma ng gobyerno. Nakita ho ninyo yun? Ha? Magiging prime minister na siya. Tanyo yun? Kapag ho nagkataon na magtagumpay sila, sino ba pumipili ho ng prime minister? Eh di yung mga miyembro po ng asembleya, sila lang. At kung sila po ay bibigyan mo ng pagkakataon na gumawa ng batas, tatanggalin na yung term limits na yan. Wala nang limit Yari yan. po tayo dito. Sila na rin po na naman. Yung parliamentary form of system of government, mainam yan sa mga bansa na may delikadesa mga leader, na may kahihiyan ng mga leader. Narito ang Balitang Pinoy TV. So yan mga karibin natin, hindi lang pala hindi lang amendments yung gagawin nila kundi revision of the Constitution. Nako. So ibig sabihin mga karibin natin, gaya po yung kasabi kanina, magkakaroon po sila ng tsansa na palawigin ang kanilang mga termino dito sa kanilang pamumuno. Kayo po ba ay payag dyan? Ano po ang iyong opinion? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, Franz Castro dismayado sa pagbasura ng kanyang kaso kay PRRD. Ito naman pong ilang pong mga pumirma dito po sa tinatawag nating supposedly ay PI, o yung tinatawag nating public initiative ang nasa isip ko, People's Initiative. Pasensya na po. Sumasakit ang tok ko. Okay, People's Initiative. Hindi raw nila alam na yung pala ay para sa Chacha. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga pagmamalaki ni Pangulong Marcos na wala na pong active na guerrilla front ang ating mga NPA. Parang may nakalimutan sa report si Pangulong Marcos. Nakalimutan niya na tinuloy niya lang yung mga at hindi po na-recognize yung mga importante pong programa ng dating siyempre hindi na po natin aasahan yan na i-recognize pa po yung dating natin. Dati po nating Pangulo na si Pangulong Duterte. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Ito pong mga reaksyon ng iba na nadismaya rin, katulad ni Castro. Ang tanong ko nga dyan sa mga yan, bakit nung si Dilima ay pinalaya ng korte, hindi kayo nadismaya sa korte? Pinapansin nyo kasi, kaya po may nagtatapik sa akin, gusto niyang kunin kayo. Nasa, di ba, viewers ko kayo. Ganun lang po yung, huwag niyong panoorin. Pag wala na nanood, hindi na po yan. Iba na. Okay. Ito po yung sinabi ng isang eengot-engot na si Piloso Potasio. So, pwede na natin pagbantaan ng mga Duterte at maabsueldo tayo. Ganun ba yun? Justice tiis ang meron sa Pilipinas. Alam mo, Piloso Potasio, pwede mong pagbantaan yung mga Duterte
kung tanga ka. Lahat pwedeng gawin ng tanga, no? Kung tanga ka, pagbantaan mo lahat, pwede mo kang kainin yung EBS mo, 'di ba? Dilawan ka para manilaw ka na Yan po ang mga reaksyon ng mga mahihina kokote. Yan, tama yan. Pag tanga ka, akusahan mo yung mga Duterte. Maabsuelto ka. Tanga ka. Okay. Punta po tayo rito sa na-scam. Ayan, na-scam daw po sila. Ito po ay isang tagpo, no? Ini-interview tong babaeng ilan lumagda sa pagsulong ng charter chains, nais bawiin ng pirma. Ayan, ito po ay report ng CNN, hindi po ni Badong. Galing po to sa CNN Philippines. Ayan. Sabi niya, nitong tinago. So yan mga ka-review, may nabudol na, no? May nabudol na dito sa People's Initiative, mga ka-review, ha? So yan, ibig sabihin mga ka-review, good news po yan, ha? Na may nabudol at umaamin silang nabudol sila. Ibig sabihin po, matalino na po sila, no? Ibig sabihin, naiisip na po nila kung ano ang magiging resulta kapag ipinagpatuloy po nila, no, yung kanilang pagpipirma dyan sa People's Initiative na yan. Hindi pala People's Initiative yung tawag dyan, eh. Sabi ni Attorney Harry Roque, no, kahapon, sabi Speaker Initiative na yan. Hindi na po People's Initiative. Kasi mga mga politiko po yung nagpapaandar, eh. Hindi po yung taong bayan, hindi mismo, di ba? Hindi na galing sa ground, eh. Galing sa taas po yung utos para pamirmahan po yung kanilang People's Initiative na yan, mga ka-review natin. Yung pangalan at tinago pati mukha, hindi niya raw alam yung pinipirmahan niya. Ang alam niya raw, ayuda, bibigyan siya ng ayuda. Ngayon, nung nasabi sa kanya, charter chains, hindi niya raw po naunawahan. Alam po ninyo, napakarami pong ganyan, no? Ang tanong nga nito ng babaeng itinago ang mukha at pangalan, pwede raw bang bawiin yung kanyang pirma? Alam niyo po, marami pong ganyan na kaso. Yung isa naman po, na mapagmarunong si ate, kapitbahay ni itinagong mukha at tinagong pangalan, akala niya, ayuda. May presyo pa 2,000. Akala niya 2,000 yun. Pero ano man yung pinirmahan niya, hindi siya sigurado. Pero sang-ayon na po siya, ito man ay chacha o ayuda. Alam po ninyo, ang masama po rito, no? Sinasabi po ni Senator Amy Marcos at saka ng mga ibang senador, yung ayuda mismo, yung pinangangalandakan, no? Para pumirma rito sa chacha na to. At meron na pong nahawakan si Senator Marcos na laman mismo. Ito na po yung laman, no? Ang pinapipirmahan po pala, hindi lang po yung tanong na gusto nyo bang baguhin yung konstitusyon. Meron pong pati po yung paraan ng pagbabago. Ito po yung nakalagay doon sa pinapakita ni Senator Marcos na form na nakuha raw niya sa isang staff at mismo doon sa mataas na tungkulin ng congressman, no? Ayon dito sa CNN Philippines. Dapat ginagano natin, eh. Sa kumakalat na petisyon, pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Bakit? Ano po pagkakaiba niyan, no? Siyempre, tututol po rito yung Senado kasi joint voting, 300 plus yung mga congressman. Yung mga senador, 24 lang sila. So, kakainin lang po sila. Pero hindi po yan ang konstitusyon natin, eh. Ang nasa konstitusyon po natin, lagi pong separate voting. Magkaiba pong house yan. Yung mga simpleng batas po, katulad ng pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye. Separate voting po yan. Iba po yung boto ng mga congressman. Hindi po joint. Kasi magkaibang house po yan. Ang gusto po ng pagpapapirma, aamyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting. Yun po pala yung laman ng pinapipirmahan dyan sa People's Initiative niya. No? Mali po yan. Dahil magkahiwalay po yung House of Representatives at saka Senate. Sabi nga sa inyo, yung katulad po nito, budget. Separate po. Separate. So yan mga ka-review natin, pag ganyan po ng ganyan, di ba? Pag pinagsama po, joint voting po ang mangyari, mga ka-review natin, parang sinabi mo na rin, pagharian mo na ang Pilipinas, di ba? Sa dami ba naman ng mga congressman at iilan lang ang mga senador,
para talagang ibinigay mo na, 'di ba? Sa kanila yung karapatan na gusto nila. Sa gusto nilang mangyari sa Pilipinas. 'Di ba? Paano 'yan kung ayaw ng taong bayan, 'di ba? Oh. Yun nga po yung tanong eh. Paano 'yan kung kayo lang yung may gusto ng ganyan? At saka eto lang mga ka-review natin bakit nga ba napag-usapan niyang tsatsang yan? Sa dami po ng problema ng ating bansa, tsatsa talaga yung inuuna ninyo. Diba? Sa bagay mga ka-review natin, kung yung tsatsang yan ang makakapagpababa yan ng mga presyo ng mga bilihin. Kasi yan po talaga yung importante ngayon pababain nyo. Kasi hindi naman tumataas yung sahod ng tao Diba? Tumaas na ba ang mga sahod ninyo? Dahil dito, hindi po Yung minimum nga dito yata, 400 plus lang. Isipin mo sa bigas pa lang. Diba? Kulang na yan. Mga ka-review natin. Kung may pamilya ka. Uunahin nyo pa ba yung tsatsang yan? Yun nga po ang mas, diba? Yun nga po yung nakakalungkot. Kasi parang hindi nila naririnig yung taong bayan, mga ka-review natin. 'Di ba? Noon pa nga di ba? Doon pa lang sa sinabi ni ex-President Duterte na open the book, 'di ba? At sinang-ayunan din yun ng mga netizen, mga taong bayan, mga ka-review natin, 'di ba? Na sige nga, buksan niyo yung mga i-audit nga ninyo yung mga sarili ninyo. Dyan sa COA. Na-audit na po ba yung mga pondo ng Kongreso at Senado? Yan po dapat yung inuuna natin, yung MOOE, mga ka-review natin, di ba? Yan po dapat yung inuuna. Busisiin, kasi yan po yung gusto ng taong bayan na malaman, hindi po itong tsatsang ito. Naglolokohan na naman tayo, mga ka-review natin, Niloloko na naman po tayo. Yung botohan ng budget sa House of Representatives at sa Senate. Yun nga lang, kaya pag may hindi sila napagkasunduan, may BICAM doon po pag-uusapan. Yun nga lang, sa BICAM din nagaganap yung mga insertion ng budget. Sa BICAM po ginanap yung insertion ng 12 billion para po sa binigay sa COMELEC na ang sinasabi po ay tsatsya. Ayan. Okay. Ito po simple lang po. Yung mga batas po, napapalitan yung kalye. Separate pa rin po kailangan. Separate po yung boto ng HOR tsaka ng Senate. Bakit po sa napaka-importanting pagpapalit ng konstitusyon, bakit ang kahulugan po ng joint? Yan nga po mga ka-review natin, magkaiba po sila ng mga posisyon ng Senado at Kongreso. Hindi sana kung gusto niyo ng ganyang magkaisa lang kayo ng pagboto, di sana naging kongresista na lang kayong lahat, di ba? Wala nang senador. Ano ba, mas malaki bang sahod ng senador kasi iilan lang sila di ba? Wala nang senador or wala nang Congress. Tanggalin na lang yung Congress, pili na lang tayo, mga ka-review natin. Pero ako, pipiliin ko po yung Senado po ang matitira. Kasi ilan lang silang pasisweldohin natin, di ba? Ayos yun, di ba? Kaysa naman piliin natin itong Congress, mga ka-review natin, ilan ba silang kongresista? 300 plus? Marami po tayong pasisweldohin, mga ka-review natin. Kaya, pumayag ito, opinion lang mga ka-review natin, opinion lang ito dito. Sinasabi na, pumayag na kayo. Payag naman talaga tayong lahat. Ang problema, sino ang mag-i-execute? Diba? Sino ang mag-aano sa kanila? Ay nako, sa dami ng pinasisweldo ng taong bayan, nandito pa itong mga, bukod sa may sweldo ng mga ito, mga ka-review natin, diba? Alangan naman tumakbo lang kayo. Diyan sa mga posisyon nyo na wala kayong personal na interest. Gaya ng nangyayari ngayon, siguro ko personal na interest ito, mga ka-review natin, na pagpapalit ng revision ng hindi naman amendments yung sinasabi kanina, di ba? Revision ng Constitution para maging Prime Minister.
Nako. Ay nako, parang history will repeat itself again. Marcos din yun, mga ka-review natin ha. Medyo matagal din yung ano, hindi ako na ano doon, hindi ako nabuhay sa mga panahong yun. Pero nakasulat naman kung ilang taon naging pangulo si Marcos Sr., di ba? Almost 20, mga ka-review natin. I-comment nyo nga po kung ilang taon yun. Baka maulit tayo sa ganon, di ba? Wag naman po sana kasi buti na lang kung yung namumuno dito, satisfied po yung taong bayan, kaso hindi po eh. 'Di ba? Kung satisfied po ang taong bayan sa mga namumuno ngayon sa ating bansa, why not? Why not na ipagpatuloy nila hanggang sa magurgur sila, 'di ba? Yung kanilang pamumuno. Kaso hindi makaka-review natin. O ikaw ba, masaya ka ba ngayon? O ito na lang. Ano ang inyong opinion ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa? Masaya ka ba? Sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Masaya ka ba na nagtitipid na tayong lahat? 'Di ba? Paano natin hindi na masasabing magtitipid? Ikaw kaya ang hindi magtipid ngayon, 'di ba? Sa sobrang manang bilihin, magtitipid ka talaga. Kung noon sumasakay ka pa, ngayon ay maglakad-lakad ka na muna para makatipid-tipid, 'di ba? Alright. Well, anyway, mga ka-review natin, gaya ng sabi natin, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang opinion at i-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan ha. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV.